Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang isa na naman kasaysayan na aling ihahandog sa linggong ito. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Tony dito sa ating dula. Love and Memories. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalan Ton. Dati akong nagtuturo sa high school dito sa aming bayan. Nais ko ring marinig sa radyo ang aking karanasan sa pag-ibig. At ganito ko sisimulan ang lahat. Tony Iho, ano ka ba? Ikaw lang yata ang wala pang dobya. Wala nang problema kung mag-aasawa ka na. Mama, hindi ko pa nakitang babaeng gusto kong pakasalan eh. Kaya huwag po kayong mag-alala. Dahil kahit na anong edad ay pwede akong mag-asawa. Ang gusto ko lang, Iho, ay bakit ako pa na may pamilya ka na bago ako kunin ng Diyos at maalagaan ko rin ang mga apo ko. Hayaan ninyo, Mama, at maghahanap na ako ng liligawan ko para hindi kayo magproblema sa akin. Medyo busy pa ako sa aking pagtuturo ngayon eh. Hindi ko maharap ang manligaw. Ay, naku anak. Imposible na namang wala kang kasamang mga guro na dalaga. O di pumili ka na sa kanila para makapag-asawa ka na. Kung po, Mama. Yung mga kasama kong guro lampas na sa kalendaryo ang edad nila. Hindi ako sigurado na magkakaanak pa ang mga yun. Ay, naku, ikaw bahala na maghanap kung gusto mo. Basta sinabihan lang kita, baka nakakalimutan mo na ang para sa sarili mong kaligayahan dahil nawiwili ka sa iyong pagtuturo. Sige, halika at mag-almusal na tayo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ay, Maria, anak. Sana huwag mong babayaan ang pag-aaral mo. Dahil alam mo naman na hirap ang buhay natin. Ikaw ang pag-asa ko para makaahon tayo sa kahirapan. Opo, Itay. Talagang mag-aaral po akong mabuti dahil nakikita ko naman ang sakripisyo ninyo para makapag-aral lang ako. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na matupad ang aking pangarap. Ano bang pangarap mo, anak? Baka mag-aaral ka sa kolehiyo, huwag yung magastos dahil hindi ko kaya. Hindi po, Itay. Dahil ang gusto ko po ay maging isang guro. Kaya konti lang ang gastos. Baka pwede kong subukan na mag-examine para sa scholarship na binibigay ng iba't ibang universidad, Itay. Oo, anak. Alam ko na kaya mo. Kaya mula ngayon kailangan mong magsikap sa pag-aaral para makapasa ka sa scholarship. Sana nga po, Itay. Para hindi kayo masyadong magkaproblema sa mga bayarin sa school. Kaya huwag kang magtatampo sa akin, ha, anak. Lagi kitang pinagsasabihan dahil yan para din sa iyong magandang kinabukasan. Hindi po, Itay. Mas maganda naman yan para hindi ko makalimutan ang mga dapat kong gawin para makatapos po ako sa aking pag-aaral.
Sam, pwede na ba kami umuwi? Uuwi na kami. Hindi pa. Huwag mo na kayong umalis dahil matagal pa ang yung dismissal. Sige na, sir. Wala na naman kaming gagawin dito eh. Kaya pauwiin niyo na kami. Ha? Talagang magandang babaeng ito ha. Tuping lumalapit sa akin. Kumakabog ng dibdib ko. O ano, Sir Tony? Pwede na ba kaming umuwi? Sige na, sir. Okay. Payag ako. Pero, pag uwi kayo, diretso sa inyong mga bahay ha. Hindi pwedeng maglakwatsa kayo. Naiintindihan ninyo? Ay, yes, sir. Napakabait pala ni sir eh. Kaya kayo ang paborito naming guro. Binuwalan niyo pa ako. O sige, umuwi na nga kayo. Marie, maiwan ka muna dito. Ha? Bakit po, sir? Tulungan mo ako na mag-check ng mga test papers ninyo. Sir? Ano, may reklamo ka ba? Wala po, sir. Pero, ilibre niyo ako sa merienda, ha? No problem. Okay, simulan na natin ng magtrabaho para hindi tayo gabihin. Pwede ba na ihatid mo itong estudyante ko sa bahay nila? Mag-ingat sa pagmamaneho ha, para makauwi ng ligtas. Ayaw po, sir. Kilala ko naman itong si Marie. Dahil kapitbahay ko siya, sir. Ganun ba? Sige, magtitiwala ako sa iyo ha. At huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan sa kanya. Kundi hahanapin kita kahit saan ka magtago. Ay, naku sir, hindi ko magagawa yan. Mabait po akong tao. Kahit itanong nyo kay Marie. Sige na Marie, sumagay ka na. Para hindi tayo gabihin. Itong bayad niya. At huwag ka nang maghintay ng ibang paseros para makauwi na siya agad. Ayaw po sir. Salamat po. Mabuti na ba at umuwi ka na iho? Kanina pa ako naghihintay sa'yo para sabay tayong maghapunan. Good evening, ma. Sige pala. Bakit ka ginabi ngayon, iho? Nag-aalala na ako sa iyo eh. Gusto ko sanang sunduin ka doon sa school ninyo. Sorry, mama, kung naghintay po kayo. Tinapos ko pa kasi yung trabaho ko para bukas. Ganun ba? Sige, halika na at kumain na tayo. Naku, kumain na kami sa labas, ma. Kaya sorry po kung hindi ko kayo masasabayan na kakain. Ganun ba? Sino kasama mo na kumain sa labas? Nobya mo ba? Kon po, mama. Hindi ko nobya, kundi plano ko lang na ligawan. Ganun ba? Ay, bilisan mo, iho, na magtapat sa kanya. Baka maunahan ka pa ng ibang binata. Gusto ko nang magkamadugang para magkaroon na ako ng apo. Sige po, mama. Kumain na kayo at magkukwento po ako sa inyo habang kumakain kayo. Sige, iho. Halika na at ikwento mo sa akin kung sino ang babaeng gusto mong ligawan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Alex, bigla ka yatang nakaisip na pumunta rito sa probinsya.
Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Paano naman kasi laging galit si Papa sa akin eh. Puro set mo nang pinahabot ko sa kanya. Tuwing nakikita niya ako. Ay, ikaw naman kasi pamangkin. Pasaway ka. Hindi ka nakikinig sa pangaral nila. Dapat na mag-aral kang mabuti. Pero puro lakwatsa ang inaatupag mo. Hindi, naglilibang lang naman ako eh. Dahil nakakasama na doon sa Maynila. Maingay. Nakakalula yung dami ng tao. Kapag pumupunta ka sa labas. Ganun ang ginagawa nila. Paano na yung pag-aaral? Pumapasok ka pa ba? Ante, paano naman ako papasok? Kulang na binibigyan ng pera. Wala man lang akong pamilianda. O di papasahe lang. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Tatanungin ko ang papa mo. At saka nagpaalam ka ba na pumunta rito? Hindi ho. Pero huwag niyo sabihin nandito ako. Hindi, lalayas po ako rito at hindi niyo ako makikita. Ay, Mare, anak. Bakit ginabi ka? Saan ka ba nagpunta? Nag-aalala ko sa'yo. Akala ko kung napano ka na. Ay, Juan po itay. Tinulungan po namin yung guro namin na nag-check ng aming list papers. Ay, ganun ba? May mabuti na lang at may tricycle pang nasakyan mo. Hindi po kami pinabayaan ng guro namin itay. Sa katunayan nga tinabahan niya ako doon sa paradahan at siya ang nagbayad ng pamasahe ko. Buti na lang kanyo, nandun pa si Kuya Rick na kapitbahay natin na siyang nagmaniho ng tricycle niya. Kaya nakauwi ako. Mabuti kung ganoon para hindi ka mapahamak. Abay, delikado sa tulad mo. Lalo na kapag ginagabi ka, dalaga ka pa naman. Di bali po itay, ligtas naman po ako nakauwi. Walang problema. Halika na. At kumain na tayo. Bago ka matulog ha. Gutom ka na ba? Wag na po itay. Inilibre kami ng sir namin ng hapunan. Doon kami kumain sa isang restaurant. Kasama ko yung mga kaklase ko. Buti na lang may kasama ka pala. Sana huwag kang sasama kapag mag-isa ka lang ha. Kahit buro mo pa siya. Opo. Basta lalaki, mag-iingat ka, ha? Opo, itay. Sige po, matutulog na po ako. Hindi ako dalawin ng antok. At si Marie ang sumisiksik sa isipan ko. Talagang umiibig ako kay Marie. Ano kayang mabuti kong gawin? Kung malaman ng principal na umiibig ako sa estudyante ko, ay siguradong maaapekto ng profesyon ko. Pwedeng gumawa ng hakbang para maalis ako sa serbisyo. Marie, bakit atarsado na ipinanganak ka? Hindi bale. Masasabi ko rin sa kanya ang aking pag-ibig sa ibang pagkakataon.
Mare, anak. Tandaan mo yung lagi kong sinasabi sa'yo. Ha? Unahin mo muna ang pag-aaral mo. Opo, itay. Yun naman po ang ginagawa ko Bakit? May nabalita na ba kayo na iba ang pinagkakaabalahan ko? Sa bagay wala pa naman, pero ito lang yung masasabi ko sa iyo. Kapag may nalaman ako na karelasyon ka, nako, hindi ako magdadalawang isip na patigilin ka sa pag-aaral mo. Tay naman, bata pa po ako at hindi pa ako tapos sa high school. Kaya hindi ko pa iniisip ang makipagnobyo. Di mabuti kung gano'n. Ganyan ang gusto mo. Alam mo naman na naghihirap ako para kumita ng pera, para may gastusin ka lang sa pag-aaral mo. Alam ko naman po yan, itay. At hindi ko nakakalimutan ang mga bilin niyo sa akin. Kaya wag kayo mag-alala. Hindi ko pababayaan ang aking pag-aaral. Sana nga matupad mo yung sinasabi mo yan. Dahil para rin sa yung kapakanan ng iniisip ko, ikaw din ang makikinabang kung sakaling makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Opo, itay. Susundin ko po lahat ng bilin niyo. Dahil wala naman akong ibang aasahan pag matanda na kayo at hindi na kayo makapagtrabaho. Oh, Tony Iho, may malalim ka yatang iniisip. May problema ka ba? Pagka matulungan kita, sabi mo lang sa akin. Wala ho akong problema, Mama. Hindi ko lang alam kung paano ko didiskartehan yung babaeng gusto ko. Parang nahihiya po ako sa kanya. Ay, dako, huwag kang panghinaan ng loob, Iho. Isa kang guro. Tapos hindi mo alam kung paano mo siya liligawan. Ganun ba? Opo, Mama. Hindi ako magkaroon ng pagkakataon para makausap siya ng sarili na. Bakit hindi mo punta sa bahay nila? Dalawin mo para alam niya na gusto mo siyang ligawan. Saka na lang, Mama. Basta mag-iisip ako ng paraan para maimbitahan ko siya na kumain sa labas. At masabi ko sa kanya na gusto ko siyang dalawin sa bahay nila. Madali lang yung anak. Tawagan mo siya o kaya kung may kaibigan siya, kausapin mo. At sabihin na iparating sa gusto mong babae na gusto mo siyang makausap. Tama kay Mama. Bakit hindi ko agad naisip yan? Sige, gano'n na lang gagawin ko para malalaman ko kung papayag siya na dalawin ko sa kanilang bahay. Salamat at pinaunlakan mo ang anyaya ko sa iyo, Marie, para magmerienda. Kaya ubusin mo ang in-order ko para sa iyo, ha? Kung may iba ka pang gusto, sabihin mo lang. Naku, sir. Tama na po ito. Busog na po ako. Salamat, sir, ha? Wala nga naman, Marie. Basta ikaw, dahil napakabuti mo sa akin. Sinusunod mo ako, kaya inilibre kita. Talagang nakakita ko sa babaeng ito. Kahit minor de edad pa. Ang tingin ko sa kanya dalagang-dalaga na. O sir, bakit niyo po ako tinitignan ng ganyan? May naipipintas ba kayo sa akin? Wala. Parang masaya ako pag kasabay kitang magmerienda eh. Sana pumayag ka na mamayang gabi kakain tayo sa labas. Ha? Kuwan po, sir. Pare, halika na. Ba, tagal mo Alex, ikaw pala. Kanina pa kita hinihintay. Sir,
ipakilala ko sa inyo si Alex. Sino siya? Pinsan mo ba? Hindi sir, kundi siya ang aking nobyo. Ano? Ano kaya ang gagawin ni Tony sa kanyang nalaman? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Tony dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.